Sa wake nung pag-rescind o pag-cancel ng Mark Williams-Dalton Connect trade, mga idol, mapapatanong ka na lang kung sino ang magiging big man ng Lakers na gawa nung ang starting center dapat nila ay wala na. Tapos laging lumilitaw ang pangalan ni Dwight Howard. Ito nga magkasunod pa sa Facebook lumabas. Kaya tignan natin ang huling laro ni Dwight Howard kalaban si Nikola Jokic at kung paano nga siya nag-perform noon defensively para may reference tayo. This was almost 3 years ago na rin mga idol, April 3, 2022 pa to be exact. Ganun na katagal yung huling pagtatagpo nila kung saan naglaro si Dwight ng 23 minutes. Makikita natin na naka-twin towers din po ang Lakers dito with AD at Dwight Howard. Pero ngayong taon na wala na silang AD, malamang mas mahihirapan silang i-contain ng isang Nikola Jokic. Kaya marami ring fans ang naghahangad na sana ay makabalik si Dwight sa Lakers kasi okay po ang ginawa niya noon kay Jokic nung nasa bubble sila. Na 2 years ago na rin matapos ang larong ito na pinag-uusapan natin ngayon. At first hindi gumagawa ng contact si Joker dito at ayan ngang imbis na bungguin si Dwight ay kinik out na lang ang bola. Ang concern mo rin mga idol kapag ganyan na kumuha ka ng specialized na defender para kay Jokic, madali lang naman silang ipaswitch. Ngayon ginagawa na ng Nuggets yan at ini-screenan na siya ni Monte Morris. Although lumaban na nga si Dwight at pinostehan na lang siya ni Joker. Ngayon mga idol, ito yung ninanais mo kung kukuha ka ng big man na defender para kay Jokic or para sa mga star big man ng kalaban. Na kapag pumaposte nga po ito, kakayanin mo siyang mag-isa depensahan. At MVP naman na si Jokic sa mga oras na ito. Reigning MVP siya niyan, pero mas lumakas pa nga yung Jokic ngayon. Tignan natin yung Jokic nung 2022 kung kinaya nga ni Dwight ng mag-isa to depensahan. Ayan, final niya. Again mga idol, this was 2022 pa pero napapagpag lang ni Jokic si Dwight sa mga panahon na ito at mano-i-mano sila niyan. Iba po kasi yung Howard nung 2020 na mas bata talaga at 34 years old lang siya nun. At ang concept po natin ay dapat kaya ni Dwight mag-isa si Jokic. Kaya kayo na lang po ang magsabi if kinaya nga niya yan dyan. Actually ito okay lang kasi malayo naman sila sa loob and as long as nakakontest mo naman ng maayos ay pwede na yon kahit pumapasok pa unless na lang sobrang sunod-sunod yung mga tira. Pero yan, ginawa ngang asintahan si Howard. Dito mga idol, wala po si Jokic pero you expect sa defensive anchor mo na kapag ganito ay i-contest niya. Kaya nga nandyan yan sa loob para pigilan ang paint points ng kalaban. Aangat siya early dyan kung ayaw niyang i-give up yung ganitong klaseng floater at ayun, hindi na nga sinabayan ni Dwight. Again dito mga idol, of course kung ako ang Lakers ay tiwala ako na kakayanin ni Dwight mag-isa si Jokic at least sa mga oras na ito. Pero kung ngayon, talagang I doubt mga idol. Nagdududa ako. Parang ang disrespectful lang din yon sa isang Nikola Jokic din na 3 beses nang nag-MVP tapos i-assume natin na bigyan nyo lang yan ng Dwight Howard. Di na makakakilos yan. Si Dwight yung kahinaan yan. When in fact, dito nga ay kinakain lang siya ng buhay to the point na hindi na nga niya kailangan atakihin pa ang depensa nito. Maybe yung iilan sa mga fans may hilig lang din i-reminisce yung 2020 na talagang na-contain ng Lakers si Jokic. Hindi po si Dwight alone kundi nung iba pang mga big man ng Lakers sa taon na iyon. Dito ayan, ginawa lang siyang asintahan ulit. And malamang hindi lang din naman si Jokic yung tatauhin niya, pati guards din ng kalaban. Dito kontra sa wing na si Barton ay nahayaan lang niya na atakin siya ng ganun. Malamang din kasi ay inaalala niya si Jokic pero we're talking about someone na magiging protector nga nung team sa depensa. At siguro masyado nang mabagal si Howard dito sa play na ito para pigilan pa si Barton. Tapos ganito lang din naman kadali na alisin siya sa pagtao kay Jokic. Tamang isang screen lang, sabay maliit na player na ang tumatao kay Jokic ngayon. So dito matik nang dapat mag-double team ka kasi luging-lugi na at mas mataas na po ang chance ni Joker na makascore dyan. Kaya mas hirap ka na rin mag-close out sa labas. Tignan nyo, imbis na mag-close out po si Dwight ay kinailangan niyang bumalik kay Joker para may katapat to. At nagulo din ang depensa. So let's say nga na sige, kaya ni 39-year-old Dwight Howard itong si Jokic ngayong 2025. Pero paano yung iba, di ba? Ito, si AD na nga ang nag-switch pero winawalang bahala lang din ni Jokic at kinakain lang din siya. Again mga idol, mahaharap talaga si Howard sa mga ganito kapag dumedepensa siya na kailangan niyang tumapat doon sa guard. And at the same time ay bantayan si Joker kasi yan nga ang nais mong ipagawa sa kanya, di ba? At this is not 2020 anymore. Na light work lang din siya dito. Even dito mga idol na nung winning time na ay pinaupo pa si Dwight tapos mas pinasok pa si Melo na inferior defender naman din kesa kay Howard. At si AD na ulit ang tumatao kay Jokic. Ang coach pa nila niyan ay si Frank Vogel na siyang coach nga po na gumamit din kay Dwight nung 2020. Pero miski si Vogel sa mga crucial na minuto ng laro ay hindi pinapasok si Howard. Back in 2023 mga idol, 1 year remove sa huling NBA game ni Howard ay nag-workout pa nga itong si Dwight para sa Warriors Pero miski sila nabutas ang gitna lalo ay hindi siya kinuha. Ito opinion ko lang naman mga idol, baka ma-impluwensyahan ko kayo dahil sa video na ito pero ayos lang naman din kung hindi kasi may mga sarili-sarili tayong mga opinion din na para sa akin washed na talaga itong si Dwight.
Kaya may rason din kung bakit almost 3 years na po itong wala sa NBA. 30 teams po ang pwedeng kumuha sa kanya, pero ni isa doon sa loob ng huling 3 taon ay hindi siya kinukuha, knowing na may shortage pa ng mga big man ngayon sa liga. Mas kinuha pa nga si Biyombo na mas walang opensa naman kesa dito. Sa video nga na ito ay nakita nating hindi na kayang pigilan ni Dwight si Joker noong 2022 pa lang. Ewan ko na lang ngayon na 2025 na. Pero let me know your thoughts mga idol. Seriously, para sa inyo ba? Dapat bang kunin siya ng Lakers ngayon bilang defensive anchor nila? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin ngayon ang ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.